Noong taong 1984, sa liblib na baryo ng San Gregorio sa Batangas, may isang matandang bahay na tinatawag ng mga taga roon na bahay ni Aling Norma. Mahigit 30 taon na itong bahay paanakan. Dito ipinapaanak ang halos lahat ng sanggol sa baryo, mula sa anak ng mayaman hanggang sa anak ng mangingisda. Si Aling Norma ay isang kilalang hilot, mabait at maalam, ngunit may bahid ng hiwaga. Isang gabing maulan, bandang 2:00 ng madaling araw, may kumatok sa pintuan ni Aling Norma. Tok, tok, tok. Hindi ito karaniwan. Kahit sanay si Aling Norma sa mga buntis na nangangailangan ng tulong kahit anong oras, kakaiba ang gabing iyon, malamig, mabigat ang hangin, at tila may bumubulong sa likod ng ulan. Pagbukas niya ng pinto, isang basang-basang babae ang nakatayo. Buntis ito, malaki na ang tiyan, parang manganganak na. Ako po si Lenny, mahina nitong wika. Wala po akong matakbuhan, nakarating ako rito dahil sabi nila, kayo raw po ang huling pag-asa ko. Tiningnan ni Aling Norma ang babae. Mapatla, basang-basa, at may malamlam na mata. Ngunit may kung anong hindi niya maipaliwanag. Parang kilala niya na ito, ngunit hindi niya matandaan kung saan. Pumasok ka. Halika, magpahinga ka muna. Dito ka na manganak. Nilinisan ni Aling Norma ang silid paanakan. Pinainit ang tubig, hinanda ang tuwalya at kumot. Ang mga anti-gang gamit, lampas 30 anyos, ay nilinis at nilatag. Ramdam niyang malapit ng manganak si Lenny. Nasaan ang asawa mo? Tanong ni Aling Norma habang tinitingnan ang pulso nito. Wala na po siya, sagot ni Lenny, halos pabulong. Naaksidente, noong nalaman niyang buntis ako. Biglang lumamig ang silid. Ilang minuto lang ang lumipas, nagsimulang sumigaw si Lenny. Dumaan ito sa karaniwang hirap ng panganganak, ngunit may halong kakaibang aura ang silid, parang may presensyang nakatitig mula sa dilim. Ang ilaw ng gasera ay patay sindi. Laban lang, iha, konti na lang, lalabas na. Pa, pumigtas ang isang ilaw. Tumulo ang dugo sa sahig, kulay itim, hindi pula. Nanlaki ang mata ni Aling Norma. Iba ito. Hindi ganito ang normal na panganganak. At saka ito dumating. Isang malakas na sigaw ang bumulwak mula kay Lenny, at sumunod ang isang iyak ng sanggol, ngunit hindi ito normal na iyak. Isa itong paos, halos growl, na parang nagmumula sa isang hayop. Nang silipin ni Aling Norma ang sanggol, natigilan siya. Maliit ito, kulubot, mapula, at may matutulis na kuko. Ang mga mata nito ay dilaw, at ang ngiti, oo, ngumiti ito, ay may laman, maliliit na ngipin. Hindi ito tao. Tiyanak. Nang makita ni Aling Norma ang sanggol, ang tiyanak, ay napatres siya. Hindi ito ang unang pagkakataong nakakita siya ng hindi karaniwan, ngunit ito ang unang beses na alam niyang may kasalanan siyang kaugnay nito. Habang nakatingin siya sa nilalang, muling bumalik sa kanya ang alaala ng taong 1959. Noon, isa pa lamang siyang batang hilot. May isang dalagang buntis na dinala sa kanya, si Marina. Anak ng mayamang politiko sa bayan. Pinagtangka ang ipalaglag ng ama ang sanggol dahil anak ito ng isang kasambahay. Hindi pumayag si Marina. Tumakas siya, at si Aling Norma ang tinakbuhan. Dito siya nanganak, ngunit hindi nakaligtas ang sanggol. Wala pang isang oras pagkatapos ipanganak, tumigil ang paghinga nito. Walang iyak, walang galaw. Ipinag-utos ng ama ni Marina na ilibing agad at kalimutan. At iyon ang ginawa ni Aling Norma. Isang kasalanang binalot ng katahimikan at takot sa Diyos. Pero ngayong gabi, mukhang bumalik ang kasalanan. Ang itsura ng tiyanak na kahawig ni Marina. Ang mga mata ni Lenny na tila pamilyar. Tinanong niya ang babae, Lenny, ano ang apelyido mo? Tahimik, umiling si Lenny. Ito ba, ang unang anak mo? Muling katahimikan. Hanggang sa biglang nagsalita si Lenny, sa tinig na tila hindi kanya. Hindi ito ang anak ko.
Ibinalik ko lang ang hindi mo inilabas sa liwanag. Lumamig ang buong bahay. Ang tiyanak, na nakabalot pa sa kumot, ay nagsimulang gumapang sa mesa ng paanakan. Tila ito sanggol pa rin, ngunit may galaw na parang matanda. Umiiyak, ngunit hindi humihingi ng gatas, tila humahanap ng hustisya. Tumakbo si Aling Norma sa altar ng bahay. Kinuha ang bote ng banal na tubig. Binasa ang kanyang palad. Lumapit sa tiyanak. Kung hindi ka galing sa liwanag, bumalik ka sa kung saan ka galing. Ngunit nang ibuhos niya ang banal na tubig, wala itong epekto. At dito niya napagtanto, hindi ito demonyo. Hindi ito halimaw. Isa itong kaluluwang ginawang halimaw dahil sa kawalang hustisya. Si Lenny, na ngayoy tila wala sa sarili, ay nagsimulang magsalita sa wikang hindi naiintindihan ni Aling Norma. Latin, Kastila, halo-halong wika, hanggang sa may binigkas siyang malinaw. Hindi kasalanan ang ipanganak, kasalanan ang limutin. Flashback, sa sementeryong malapit sa bahay paanakan, may isang maliit na puntod na walang pangalan. Luma na. Ang semento ay bitek-bitek na. Minsan, may batang makikitang nakaupo roon tuwing gabi. Akala ng mga tao'y laro lang ng guni-guni. Pero si Aling Norma, alam niya kung anong nilibing doon. At ngayon, iyon ay bumalik. Sa huling sandali ng gabing iyon, tinanggap ni Aling Norma ang kanyang pagkukulang. Pinasok niya ang lumang kwarto kung saan niya isinulat ang lahat ng kanyang kasalanan. Lumuhad siya sa harap ni Lenny at ng nilalang. Kung ito'y anak ng kaluluwang naghahanap ng katarungan, ako na ang huhusga sa sarili ko. At pagkasabi niya yon, biglang tumahimik ang sanggol. Ngumiti ito. Isang ngiting hindi na puno ng puot, kundi tila pasasalamat. Dahan-dahan itong naglaho, kasama si Lenny. Nang sumikat ang araw, nakita ng mga kapitbahay si Aling Norma na nakaupo sa may pintuan ng bahay paanakan. Nakangiti, ngunit wala ng buhay. Sa kanyang kandangan, may nakasukbit na kumot. Sa loob nito, isang maliit na puting bulaklak. Simula noon, hindi na ginamit ang bahay paanakan. Pinagpakuan ng mga dasal, pinabasbasan. Pero sabi ng mga matatanda, tuwing umuulan, sa 2:00 ng madaling araw, may maririnig kang tok, tok, tok sa pinto ng lumang bahay. At isang tinig na mahina, ngunit malamig. Mas mahigit, wala po akong matakbuhan, kayo raw po ang huling pag-asa ko.